Ako nga pala si Tito taga Barrio San Lorenzo. Mayroong madilim na kwento ang usap-usapan sa aming baryo. Sa paanan ng bundok may bahay na puti. Walang tao ang bilin sa akin ng lola ko. Huwag daw akong pupunta o magagawi sa paanan ng bundok. Pag ako ay nangangahoy, mayroong daw mapatiradong babae nagngangalang Esmeralda. Ito daw ay maganda, mahaba ang buhok at maganda ang kutis. Marami daw lalaki ang humahanga at umaakyat ng ligaw dito. Subalit masyado may lap si Esmeralda, pagkat ni isa wala siyang sinagot dito. Kaya isang gabi may nagawing mga ngaso sa bahay nito. At nakita nila ang dalaga, ito ay nilapastangan. Hindi tanggap ni Esmeralda ang nangyari sa kanya, kaya ito napatiwakal sa bahay nila sa kakahuyan. Nang hindi ko sinasadya na ako ay nagawi sa bahay na puti, nagtaasan ang aking balahibo sa buong katawan. Ako ay nangilabot ng aking marinig. Ang matinding pagtangis at panaghoy ng isang babae, para siyang hirap na hirap at humihingi ng tulong. Habang ako ay papalapit, lalong tumindig ang aking balahibo. Ang iyak ay napalitan ng ipit na pagtawa at muling pag-iyak. Tulungan mo ako, tulungan mo ako, parang awa mo na, parang awa mo na. Nang makita ko ang babae sa tabi ng bintana, siya ay nakasuot ng puting bestida at mahaba ang kanyang buhok. Ang mukha niya ay puro dugo at nakabitin sa bintana. Hey! 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 Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Parang awa mo na! Sa sobrang takot ko, tumakbo ako ng pagkabilis pauwi. Wala na akong pakisano mo, matatapakan ko. Ang nasa isip ko lang ay makauwi at makapakwento sa lola ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin matahimik ang kaluluwa ni Esmeralda. Bakit kasi may mga ganong tao mapagsamantala sa kababay? Sana matahimik na ang kaluluwa mo, Esmeralda!